peg ang ating attention sa what we see. Hindi, the spiritual things nga nagapangita po sa reusing ng ating physical existence. Kaya mo may aral sa valor, value sa tubangan sa Ginoo. Kasi rin Jesus Christ, ang langit at lupa magtaliwan man, pero ang puno niya ang pamilya hangtod sa walay katungkulan. So muna siya, every time we have this fellowship like this, gina-remind kita na ang kulong din sa Ginoo ang mga tagaan natin sa emphasis. Secondary na lang ang ating fellowship later. So, allow me to pray with you first, Lord God. Hindi ko siya siling iya sang tao o programa sang tao. Hindi sa nag-istorya sa inyong atubangan kay initanan iya sang Ginoo kag ginagundong natin always na kung hindi tungkol sa atin. Diyos na ginasimba, hindi siya palang ma-realize. So, allow me to pray with you sa ating napaglawan sa Singapore, sa ating napagtuloy. Although sa ating program, si Papa ang opening prayer. Panghatag ko siguro sa inyo ang opening prayer din. I-ano po ang atong topic or atong encouragement. Words of encouragement or words of ini atong palatukuran sa atong existence. Of course, sa atong natagbalay na ang goal kay Auntie Esther together sa ilang mga palataan. So, sa atong pagsigod, ipasok naman ito. Nagpamuyo kita landon kami gumawa ng may kagya sa aming pagbuhi. Dahil namin ang pagkalat sa kagya namin pagbuhi sa opisensya. Sa sinira siya pinasahid mo okasyon sa pagkasalamat sa imo sa iyong mga taon na pagpakikipod namin sa iyong tukod ng tuloy-anan kapag kahit sa aming mga pinabuhi sa aming may oportunidad sa pag-una sa pagsanaman sa pagtulog sa mga kapiluran literal ng mga pagpilangan ng pisikal sa kanang espiritual na pagpilangan ng mga pundong pagkaon sa mga kalag kaya mga pagtulog sa espiritual ng nakamitan kaya naman sa punong na pagkayaw Jaya ng mga kalahan we are reminded of the words that as believers bearing one another's burden, rejoicing in the Lord always, and preserving the seed of kindness. Ang nakahayag niya sa sinunod naman ng pinag-ibig. Ang pagtipon subong, salamat din sa inyo maraming espiritu na manunudlo, kami sila yung mga kapamalandong sa inyong mouthpiece, pero na hapon sa pagkakasay ng Pastor Clark sa pagsasamig ko sa pamilya na kaupod namin sa kong naintindihan namin ang tanong na butang ang minasugata sa sinasalibutan ang kapiluan biglang ng sinunito at namin sa pagsayaw nagpasalamat ang kainit na namin ang pagpapagsibilan mo sa iyo may kung ang nabahin sa aming kapuhi ay hindi tapos sa iyong presensya tungkol sa aming mga kaliwangan sa iyo sa aming kawahan ng mga una ginagimay niyo mo kami that the moment we confess our individual sin before you you are faithful and just to forgive us and to cleanse us thereby we can have a restored fellowship with you ready to ponder on your words. Ikaw ang mag-apply sa aming pinabuhi. Salamat sa inyo na pagpapamayo. Blessing in time. Amon na takot sila ng karoon na hapon. Ngayon na
fellowship. At silang bilang nakapos ng mga kawalan. Kaya ang tubig na ang pagkikay sa pagkakit sa pagkakit. Sa nagkakaya kami sinila pagkakit karoon na hapon. Ang imo pagtugdo sa amon. Nagkakaroon tao, nagkakapitron. Pagkakasunod kami sa lupa ng pagkakit. Mahalan namin ang tanang. Tubuan namin. Sa pangalan ng Jesus. Salamat din pa. Waters, pwede na siya ibang para Gawin ko nga kanina. Okay. Salamat din sa Ginoo sa kinabuhi hatag niya sa aton. Karong nga hapon, meron kita sa opportunity sa nasilingkunan nga makahatag sa pagsimba sa tubangan sa Ginoo. Dumdumon din naton nga sa kabuhi nga ginhatag sa Dios sa aton. Ang labaw nga pagsimba wala sa ibang kundi ang pagtuon sa iyong mga pulo. And since we will be worshiping the Lord in the study of His words, nagadiman din siya sa concentration. Concentration sa inyong part, sa panahon ni kamo nagapungko kag ginabihan nyo ninyo lang hindulungog, ang balaan nga espiritu aktibo nga magpanudlo sini sa aton. Kay sa mga dinalan nga atong pagabasahon may ara kita sa kuwaon nga mga pagtulunan. At ito nga after sining aton tahong nga fellowship later, may ara kita sang ipaplikar sa aton nga kabuhi. Tungod kay dumdumon naton always nga kung mag-istorya kita sang spiritual life, dumdumon niya every time nga mabatian niyo ang word na spiritual life, that's actually practical application of the mind of Christ in our circumstance. Kaya nahimo lamang ina siya nga reality kung nagtuon kita. That's why balik kita sa statement, the highest kind or the highest form of worship is when we study the word. So, sa nasiling ko na kaina, may aras ang ipabalong si Auntie Esther sa akin nga parts ng akong assignment. Kaya ko muna makita sa Psalms chapter 23 verse 5. Tanawin natin ang mga talata. Kay sila ni Isaiah, ang pulong sang Ginoo nagahalin sa prinsipyo, pakado sa prinsipyo. Line after line after line, meaning verses after verses after verses. So karon nga hapon, ibig ko kamo anay sa Psalms chapter 23 verse 5. Tanawin natin ang mga gudlo sa mga statement and then kuhaan natin ang mga pagtulunan nga itudlo sa aton sang Ginoo as He inspired King David to write these Psalms. Siling sa Psalms chapter 23 verse 5, unahang tanay ang you prepare a table before me in the presence of my enemies. Ang practical sining understanding is that kung ako ang inyo nga magpapastol, and then after winter magsunod ang summer, kaya ginahimo sang shepherd is masaka siya sa tableland. Kaya dito sa ila sa Mediterranean places, we had a chance also to visit Israel. Mayroon sa mga tableland na somehow after nga matapos ng winter, pagka incoming ang summer, ang nami nga mga tanong ara sa babaw sa bukid. So ang shepherd, ang iya ginahimo, before niya dalon ang iyang mga ships dito sa tableland, nagauna siya. Pag siling niya, you prepare a table before me, nagahambalin na siya nga ang shepherd gali kung ang iyang agugma ara sa mga ships. Ato siya dito sa babaw, tanaw niya kung ano ang mga mangtas ng mga hayop na pwede mag-devour sa iya ng mga ships. So, i-spot ko niya kung ano iya mga nakita. Kung bear, kung mountain lion, kung mga predator na somehow halit sa iyang mga ships. So, ano iya nga i-consider. And then, ang next naman niya buhaton, pagsaka dito, tanaw niya kung di niya pwede saan siya. Connect na ako ng Bluetooth. So, next na iya nga i-consider ang tubig. Kay wala man sang siling pump na magpasaka sa tubig sa table. So, iya ginahimo, iya nga tanawon kung di niya pwede tipunon ang mga tinunaw nga yelo para somehow after nga madala niya ang iyang mga ships, dito niya ibutan sa kung diin siya nagbutan sa tabay para makainom ang iyang mga ships. So, muna iya nga next na task. At the same time, sa panahon nga araw na dito, maghimo siya sa place na i-secure ang iyang mga ship para kapag kahapon na, ma-safe keep ang iyang mga ships na hindi pag-atakihon sa predator. So, ang idea, pag silindrin ni King David na you prepare a table before me in the presence of my enemies,
Kita as kung i-apply nato na siya sa aton nga kinabuhi subong, ang Ginoong aton nga magpapastol kay always niya ginasecure niya ang mga ships. Pagpaintindi nga indeed our shepherd, who is the Lord, is indeed our protector. Sa mga pagpaintindi, sang you prepare a table before me in the presence of my enemies. And then, hambal niya, you anoint my head with oil. Nahambal ko na din siya kay Auntie Esther, pero sa panahon nga nag-istoryahan na kami, wala pa mo, so gusto ko na siya i-reiterate. Ang oil gali is actually tonic ni siya nga ginatimpla sang shepherd tungod kay during summertime, madamo sang langaw. Kaya during that time, ang langaw, pagka ang iya natugpa sa ilong sang ship, pwede nga iya nga itlugan. Kaya kung naitlugan, mahimo siya nga parasite. Kaya itong parasite, amo itong nag-travel pa kadto sa utok sang ships. Kaya amo ang magpatay sang karnero. Sa mga kinahanglan sang tunic, sang oil, para na somehow paglabutan niya or na-anoint niya sa ship, hindi siya atakihon sang sakit. At the same time, during the time, pagka-summer, nag-heat ang mga babayi. And during the time, ang mga ram or ang ining ang mga toro, nag-inaway na sila kung sino ang fittest sa clan. Tungod kay, kung ikaw fittest sa clan, ikaw ang makasipin sa babayi. So, ginahimo sang shepherd, kay tungod nag-balyahanay sila dito, ang mga turo ng mga karnero, ginabutangan sang oil, para kung sa panahon nga nag-aaway sila, hindi mabuka ang ilang forehead. That's why may aras sang oil. Okay, so kung ano man nakakusog sa ilang banggaan na isang ulo, matingala sila, pag sungay, slide lang to. Applicable na siya sa ating panahon sa buong. The Holy Spirit who had anoint us, nagatulong sa ating sang humility. So it's not about kay pastor, it's not about kay deacon, it's not about kung sino ang silimbang may ara sang taas na estado sa gathering. In fact, nagatudlo ang Ginoo nga when He was here, gikuha niya ang office sang servant. Though He was God, He did not equate sa ato ni Ginoo, yet He humbled Himself. Kag sang iya nga pag-apply sang humility, nahimo siya nga servant. To the extent nga dalo niya iya nga kaugalingon dito sa cross, kag mo niya siyang assist ang ato nga, of course, sa salvation. So, ang anointing dito, presence na siya sa Holy Spirit na nagatudlo sa aton. Sang ikanapulo nga fruit, kung ma-memorize nyo ang fruit, nga ginhambal ni Pablo sa Galatians, siya ang iyagin discuss dito. Pero, paglagan sang kapanahunan, sometime in 61 AD, atong siyang gidugangan niya sa Ephesians chapter 4 verse 2 sang humility. So, Ephesians chapter 4 verse 2, nagambal din siya nga by encouraging the fellowship, inyong may dumdumon, i-exercise niyo ang humility. So, may aras ang love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, self-control, and humility. And humility speaks also teachability. So, kita, willing ta mag-learn, may ara always some room for improvement, tungod kay we are humble enough to consider, kasi may ara pa kita sa mula na balaan. So, anointing with oil there is speaking about the ministry of God, the Holy Spirit in our lives today, kag nagatudlo sa aton sa humility. And then, sila niya dayon, go back sa verse 5. Ang maling assignment ko. My cup overflows. Cup here is actually our portion. Overflows is this. Kung paong tuliwat ang inyong thoughts, kag balik kita dito sa panahon or sa place kung diin damo sa nag-aalaga ng mga shepherds sa mga karnero, ang ginahimo gali is this. Sa panahon nga kung halimbawa, ara sila dito sa table land during summertime, hindi gali naibitar ang Esther nga kalit lang magalong. Tapos pag magkalong gali na siya, somehow, may ara sang mga ships, especially ang mga yundams, at mga gagmay ba, kung sa aton pa mga tinday, nga hindi sila prone or hindi pa ligo ng ilang immunity. Nga kung ara sila sa katugnaw o kalitsang o magkalitsang ulan, nagkakaluya sila kag nagapurog, nagashiver. Nagashiver sila. To the extent nga kung hindi siya matagaan, ang shepherd gali, may ara na siya sang iyang wine or bottle of rum.
Sino nakatilaw sa ram? Ang inang ram, pag imutilawan, guhit ang iya nga init sina. Pag matandog sang liquid sang ram, ang imong nga dila, pakadto sa imong nga stomach, amo na siyang maghatag sa imong sang kainit. That's why, hindi lang kay ram, sa ilang mga tugnag-tugnaw nga places, very, very imperative na mag-secure sila sang hindi lang kay ram, kundi vodka. Kasi I believe mas taas ang alcohol content sang vodka compare sa rum. So ang ginhambal sang comment nga ang ining shepherd gadala siya sang iyang rum at kung may makita siya nga yulam kung tinday nga ship kaya nga receiver kaya kung hindi magdudol ko siya madali pwede siya na mapatay. So ang ginahimo niya butangan niya sangka ang atong iya dalang nga butangan niya sang rum or vodka kag painumin gamay ang atong nag-shiver tungod sang panahon. Kaya wala na condition ang iyang lawas sa kalit ka change sang weather. So pag inom, ang ilagit always, ang silin sang iban nga mga shepherd, observation, after nga makainom ang yulam sa itong prepare nga vodka or rum, magkalit pagsik. Pagsik ka maglagan-lagan, di ba? So ante, ang inangkap, kung ato na siya may allusion karoy, allude na siya sa ato nga spiritual life. Dundumo naton nga ang Ginoo sa iya nga dugmatag sa iya nga grasya, wala gindalo sa aton nga amay si Ginoong Jesus. Connection na siya sa ginhambal ni Pablo na yes, though he was rich, he became poor so that in our behalf, for our sake, in his poverty, we will become rich. Kaya umay na siya ang lesson na makuha natin dira sa Psalms chapter 23 verse 5 na naghambal nga ang inang cup, which is our portion, naga-run over, kag ang inang word actually naghambal nga we are wealthy with our shepherd. Connection niya po sa Ephesians chapter 1 verse 3, pag sili ni Pablo sa mga believers sa Ephesians, blessed be the God of our Father. Dalayawon din ang atong Ginoo Amay, who has blessed us with all the spiritual blessings in the heavenly places. That's why our cup runs over. So with that, silimba nga panghagpas, kabay pa nga ma-challenge kita, magpasalamat sa Ginoo tungod kay wala niya ni Dindalok. Ang supposedly para lang sa ila, pero kundi nag-reach out niya sa tao. Pag-reach out niya sa tao, ginhatag niya sa ato ng ining privileges. Kaya somehow kung maintindihan natin, very, very phenomenal. Very, very, masiling ka, extravagant ang iyang grasya. Tungod kay atong dumdumon, wala gani gindalok sa aton nga amay si Jesus Christ. Amo na tong iyang kumbaga pinaka-greatest na card. Inapayhan mga butang nga ara sa langit. That's why pag silin niya nga my cup runs over, nagahambalin na siya na ang aton nga portion is very, very wealthy in the Lord. Wala lang natin ginatanaw subo. Actually, Auntie Esther, yung natin subo nga kahintang. This is actually a ginatawag blessing in time. Tungod kay nakita niya nga ito na heart, that's why bina-enjoy sang kaanakan sang Ginoo yung may ara sang respeto sa iyang atubangan. So that's Psalms chapter 23 verse 5. Now, speaking about naman sa sining edipisyo, kaya we need to realize na kung may ara pang kita sang kuhaon na pagpilitan, aton ni siya nga tungtadon, because kung si Pablo papaistoryahon, Romans 11:33, the depth sang iyang wisdom kag sang iyang knowledge is very, very rich. Kag karon nga hapon, tanawon naton naging sulat ni King Solomon sa Proverbs. Magpatadra sang mga pagtulunan. Proverbs chapter 24 verses 3 and 4. Again, sa mga pagtulunan takot, the highest form of worship is when we sit down and study words. Kaya hindi siya ang siling man sang proverbio. Kung sinong nakakita o nakakuha sang kaalam, kaya ang kaalam nag-represent kay Jesus Christ. He who finds wisdom finds life and obtains favor in the Lord. So balik kita na Proverbs chapter 24 verse 3. Storyanta na ini edipisyo. Chapter 24 verse 3 and 4. Verse 3, ayos. 4.
Proverbs chapter 24, verse 3 and 4. Siling sa ESV. By wisdom, a house is built, and by understanding, it is established. So kung ano yung thoughts, Auntie Esther, saan ba nag-start ng iyong construction? Nag-1 year ka na ba? Mid-February towards the end. Wow. So, it's like February, March, April, May, June, July. 5 months of construction. Ang silingsang scripture, ang ining edifisyo, is actually considered din natin ang wisdom. When you say wisdom, this is actually application or skillful application of knowledge. Kaya nga man, kung patindugon niya siya, di sa pabanggitan na doktor, patindugon mo sila, magkaramuha ng doktor sila ba? Or kung sino man nga may profession na hindi kapintero. That's why atong gigadumdumon nga ang edifisyo, kaangay sila, nagkinahanglan sang skillful application sang knowledge na na-acquire sang karpintero sang longest time nga nagapanday siya, kung di man siya na-expose sa panahon nga nagapatindog siya sang balay. Now, let's allude it with our spiritual life. Importante na maintindihan natin siya. Tungkol kay, again, balik kita dito. Ang tanan nga butang nga makita natin magtaliwal na siya. Kag i-relate natin siya sa spiritual understanding because sa spiritual understanding gali, kung hindi natin siya pag-i-consider nga may aragad kita dapat sang ipatindog sa atong nga soul. Kag sa atong nga kalag, istoryahan namin ka dali. Importante nga maintindihan isang tao. Sa atubangan sang Ginoo, sa panahon na ginimo niya si Adan, may ara siya sang lawas, may ara siya sang kalag, may ara siya sang espiritu. Sa panahon na nag-disobey si Adan, ang natabo, kaya ginhambalan siya sang Ginoo. Sa panahon nga magkaon ka sa gindian nga bunga sang kahoy, mapatay ka kadua. Sa panahon nga ginkaon sang unang nga tawo, si Adan kag si Eva, wala to actually sila napatay sa physical, right there and then. Napatay anay sa espiritu. Kaya mo ni ang reality. Tanan nga tawo nga nabuhi kay Adan, magkadto sa impyerno kay patay ang iyang espiritu. Kung nakambal gid ni Jesus Christ dito kay Nicodemus, silingan kung ikaw, kinahanglan din nga matawo pag-usap ang tawo. Kaya sa atong nga panahong subo, mahimo lang na siya nga reality kung patihan naton ang gintapos nga binuhat ni Jesus Christ sa cross. Siya namatay, balin sa tanan ng mga sala, siya gilubong, at pagkatapos ang 3 ka adlaw, nabanhaw. Ang iya lang gid nga directive, pagulo ka mo kung ano ang verb, pati. Question po tayo kung magpati. Pero ang yawa, tungkol kayo gusto niya, may include ang message na gahimbi sa santanang pamaagi na hindi mabuhi ang human spirit. Pero tungkol kayo ato ni siya ginhatagan sang limelight today, amo ni karon. May ara sang lawas, granting ha, kung ikaw ni siya nagpati sa ginhimo ni Jesus Christ sa cross, may ara ikaw sang lawas, amo ni nag-represent sang akong middle finger. Ang lawas, makakita, makadulog, makasimbot, makatilaw, makahandog. That's the lawas. Ang kalag, amo ni ang kalag. Ang kalag, may ara siya sang conscious, may ara siya sang subconscious, may ara siya sang konsensya, may ara siya sang mentalidad, may ara siya sang pagbuot, kag may ara siya sang emotions. Amo na ang kalag. Kag i-allude naton or i-reflect naton ang ining Proverbs chapter 24 verse 3 nga may ara ka sang dapat ipatindog sa imong kalag. Kag tungod kay nabuhi ni human spirit, amo ni siyang natabo sa panahon ng patihan sang tawo gihimo ni Jesus Christ sa cross. Mabuhi ang iya nga human spirit. Kag ining human spirit, mas dali ni siya i-explain karon Joy kay nga man may ara na bisang wifi. Ining wifi amo ni gi-provide sang kung halimbawa ang imong nga provider is Globe. Ang router nga i-provide sa imo sang Globe hindi smart. Hindi po dito. Ang i-provide sa imo is ang Globe. Gamay na siyang gadget nga amo ang mag-atubang sa dako na tower. Kag amo ni siyang magkuha sang element from the word para ipatindog ang edifisyo sang kalag. Sa muli karon, tungod kay sa Proverbs chapter 24 verse 3, nakambal siya nga by wisdom and then by knowledge ang ining building na patindog. Kinanglan kwaon nato na siya nga metaphor or kinanglan kwaon nato na siya nga reflection sa aton nga spiritual life nga diri gali sa aton nga kalag may ara kita sang ipatindog. Kag ang una, before di siya ipatindog abi, may ara ni siya foundation. Kag istorya pa ni si Ante nga nag-ano din sila sang bakho.
Para nga kaluto ni siya ang ini nga portion. Para nga, hindi ka man abi pwede nga mapatindog sa pila ni siya ka-fit. Kung ang imong nga lubong, sa imong nga structure, sa imong nga foundation, nabaw lang. Kaya mag-shaky ni siya. So kinanglan, lead ko lang iya nga pundasyon sining. So balik kita, sa spiritual life, it's the same thing. Dumdumo naton nga sa panahon nga nahimo kita nga magtotoo, nabuhi ang aton nga human spirit, lola, kag diri sa kalag, una sa tanan, i-consider din natin ang foundation. And the foundation is, ang itong hambal ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 3 verse 10 to 15, nga ang pundasyon walay iban kundi si Jesus Christ who was laid. Sabi ko nga, isang nabibati silang word na osas ba? Bati ayun na lang osas? Once saved, always saved. That's actually a principle nga kung tanaw nato na mga pagsulat ni Pablo, tuod. Hindi mo tanawon ang principle na osas. Tanawon mo na sa panahon nga nagpati kita sa ginimo ni Jesus Christ sa cross, may ara sa mga bugat at mga pagtulunan, kaya ginhambal si Pablo regarding sa forgiveness. Tanan, di pa sayo na. Sa panahon nga nagpati ka, tanan nga sala nga buhaton, nabuhat mo kahapon, karon kagwas, forgiven na. Doktrina sang paglimpyo, doktrina sang redemption, doktrina sang pag-reconcile sa aton nga kita patay sa human spirit, o nagbalik kita sa Ginoo pagkatapos siging patihan naton si Jesus Christ. Doktrina sang we are being justified in Christ. Doktrina sang propitiation. Nagkinahanglan ni sa sang panahon, actually, asing na natanan, kinahanglan ni siya sa panahon. Naghambal si Auntie Esther, tali sa sunod ng mga panahon, makatuloy ko kita, makatuloy sa pulo sa Ginoo. We do it. Importante nga ang inyong interesado tungkol kay again, kung interesado ka sa mga butang araw sa kalibutan, by default abi, kung hindi kita magkaon sa pulong sang Ginoo, by default nagkakaon kita sa tree of knowledge. Bunga sang tree of knowledge, good, human good, and evil, lastar sa hunahuna ni Satan. Kaya ang lastar abi sa hunahuna ni Satan, kalimtan ang Ginoo. So, i-realize natin, balik kita, sa pagpatindog sang soul structure, importante ang pundasyon. Ang pundasyon wala sa ibang kundi hindi ang gintapos sa ginimo ni Jesus Christ sa cross. Sa panahon na nagpati kita, hindi lang kay ginpasayo kita, ginhuluan kita, ginibing kita, may aras ng reconciliation, kundi hindi ginpatikan kita sa balaan ng Espiritu. Pag-aral ng pundasyon, ang muna ni matabo. No? Sa panahon nga, kung ini nga structure, may aras ang tawag sining arat na balabag, lintel beam. Ang ining arat diri sa tunga, ang tawag sining column. Maintindihan din niya ang kote, siya engineer. So may aras ang column, may aras ang lintel beam, bago magbutang isang inang mga flooring sa babaw. Sa spiritual na understanding, kung arat na ang kung naintindihan na natin ang pundasyon, dumdumo natin nga may arat actually isang pito kaang hindi ko na siya pag-i-discuss pero isiling ko lang sa inyo. Ang first floor, ipatindog na ang doctrinal orientation. Dapat matuluan gid ang anak sang Ginoo nga ang iya gid nga kalanon kag nun pulong sang Ginoo. Hindi ang program, hindi ang liturgy, hindi ang entertainment. Hindi mo lang naghambal ang pulong sa Ginoo nga sa program may gahong. Kaya mo subong sa mga Kristohano nga pagpamangkuton mo sa doktrina sa kaluwasan, hintik na kaluwasan, hindi makahatag sa husay. Kaya aman. Ikaw ni siya actually, ang danger kung magpatindog ka sa balay, nga huyang ang mga pundasyon. So, first floor, i-consider gid nga tudloan ang believer sang pagkaon sa pulong sang Ginoo. Muna ang first floor. Ang second floor, tudluan siya sang doktrina, pagtulunan sang kapaiguan. Kapanahunan. Dinhambalin na siya, hatag ko sa inyo ang verse. Dinhambal din na siya sa opening statement ni Paul kay Timothy, 1 Timothy chapter 1 verse 4. Ang nakaapan lang, kay hindi natin na siya makita ang word nga dispensations kung nagagamit kita sang other na rendition, kung hindi American Standard Version or ang kay Darby nga rendition, hindi natin makita ang beauty sa ginatawag nga kapaiguan. So ang second floor dapat i-oriented natin ang natin nga kaugalingon sa pagtuon sa kapaiguan. Na may aral sang edad sa mga Hintil, may aral sang edad sa mga Hudyo,
Sa panahon nga gi-present sa mga Hudyo ang ginsaad nga ang mga propesiya nga mag-abot si Kristo, wala gito din naging baton ba? Ila gito din palangsang si Jesus Christ. But little did they know, even the Apostle Peter, ang siling niya, madamo siyang ginhambal si Pablo, mabudlay yung silyon. Pero ang siling niya, tubo ka mo sa information, sa grasya kag information. So, ang second floor, muna ni siya ang pagtuon sa kakaiguan. Ang third floor, tunaan naton ang mga problem-solving devices sa pag-atubang naton sa atong kinabuhi diri sa kalibutan. Ano yung problem-solving devices? Kung paano ka makarecover kung nakasala ka? Ano yung mo? Sino pangitaon mo? Wala ka sa ibang pangitaon, kundi diretso ka na sa Ginoo. Hindi mo na pagpangitaon kung sinusubiran mo, may mo ka nakachismis. That's why kung naintindihan natin ang mga problem-solving devices, ang sili ni Pablo, 1 Corinthians chapter 10 verse 13, hindi ko kamo pagtagaan siling sa Ginoo sang problema nga hindi ko kaya, but I will give you the Ayan. means Mahulog dito tayo. to recover. Hindi pa naog na sa ito. So, tudluan dapat sa problem-solving devices, tudluan kung paano makarecover. Tungod kay, ako kita sa siniunod, makasala din siya. Pero kung maintindihan natin nga ang atong nakalag sa panahon na ginapresenta natin sa tubangan sa Ginoo, sa panahon na ginapalo natin ang iyang mga pagtulungan, ang iyang mga pulong, mahimo ini nga humot nga halag sa iyang atubangan. And that would result to eternal glory kay kwaon mo ang imong rewards. Pag-atubang natin kay Jesus Christ. So that's the third floor. Ang fourth floor, may ara kita sang sining ginahambal na attitude of ipahalagahan natin ang ating spiritual life. Spiritual self-esteem. Kaya ang Esther, second floor lang. Pero sa spiritual life, pito ni kaangang atong ginaistoryahan. So pag sila nga spiritual self-esteem, mas importante sa imo ang mga pulong sa Ginoo. Doon duman mo kung ano ang first and greatest commandment na inambal ni Jesus Christ. You shall love the Lord your God with all your heart. Hindi siya emotions ha. Kaya pag sila nga kardiya, sa imong wisdom compartment, with all your soul, sa imong conscious awareness, sa imong subconscious, sa imong conscience, sa imong mentality, sa imong pagbuot, and even in your emotions, you should love the Lord your God with all your soul. And then sila niya, you should love your God with all your mind. Pag sila niya ng mind, pag-acquire mo sa information. Ano ginapa mo na information? Information sa kalibutan or information halin sa pulong sa Ginoo? Ano itong kinanglan ko ihaboy ang principle kay ina nga ang labaw nga pagsimba sa atong pagpasalamat later sa atong fellowship, wala sa iban kundi ang pagtuon. Kaya namin gito ang nga, hindi natin ipala ang program, sige, diretso sa pulong sa Ginoo tungod kay the highest form of worship is when we study, kag makita naton ang understanding halin sa pulong sa Ginoo. And God is glorified. Kabuno ka mo kung mag-glorify ang Ginoo, napagod ipon sa ngawa pa. Gadumot kidya. So, spiritual self-esteem, that's the fourth floor. Ang fifth floor, amoy ni siya ang ginahambal nga you will gain your autonomy. When I say autonomy, bisan ikaw lang isa dito sa talente, you have the capacity to share. Hindi mo na pagtawagon si pastor. Hindi mo na pagtawagon si elder, kung sino na siya na elder. No. Kaya kung nagtuon ka sa pulong sa Ginoo and then you are ready, when I say ready, battle ready. Hambal ni Pablo sa Ephesians chapter 6, we don't wrestle with flesh and blood, but with principalities. You have to understand, hindi natin makita ang atong mga pumuka. Pero kung naintindihan natin ang kaalam sa Ginoo, ginhambal ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 2 verse 16, don't you know that we have the mind of Christ? Kung naintindihan natin ang pulong sa Ginoo, mabalatan din sila ka na. So pag sila niya, we don't wrestle with flesh and blood, ginhatagan niya ito sa hierarchy. Kay Satan, and then the Arcas, ano to ang 5-star general niya, the Exousias, the next commanding officers. The Cosmos Cratores, these are actually the spiritual world forces. And then the Pneumaticos Tespoineras, these are the little demons nga nagpupod kay Satan sa panahon nga nag-reveal siya. That's why ang ika-5th floor, amo to siya ang spiritual autonomy. 6th floor, amo ang ginatawag natin ng maximum, may ara ka sa ining capacity na maka-encompass ang life, maximum spiritual execution, ante. Kaya kung ano man ang problema nga mag-aabot sa imo, you can always smile at the storm, smile at the storm. Kaya sa ining construction kaya, ang walang patante, damo sa pa. Encounter mo ginang tanan ng mga pasaway.
Ilang portion ganyan nga, ang imo nga understanding is this, and then you have to level down sa ilang level. Hindi ka pwede magtarak din. Dapat unahaton mo kita mga pasensya. Kasi kung hindi ka patience, sigurado din mo. Kaya lagi. So anong request? Ang importante lang, hindi mo directed dapat matapos. And that's the wisdom coming from the Word of God. And you will get maximum spiritual maturity. Hindi ka masiling ba malinda, hindi ka siling matusta. Kundi you can always, Father, salamat din Son, test. And God is glorified. Yung nga man, na-execute pa ng patience. Na-execute pa ng kindness. Hindi kita para sa ibang nga araw dito sa araw sa kalibutan, gamay lang na nadula sa iya, hindi na siya katulog, tanan pang akigan niya na. Kaya kung amoy na siyang matabuhante, madula rin ang atong no-witness. Kung gusto man natin sila daugon, hindi na sila kumati sa aton. Di ka. Pero kung gin-exercise natin ang bungas ng banal na Espiritu, masilingin na sila. May aragin na lain sa iyo. Kagabay pa mo niya ang reflections ang kinabuhi sa isa ka magtuto. And then, ang ika-7th floor, ang muna siya na highest floor, we become spiritual champions. 2 Corinthians chapter 6 verse 9, though we are not known, yet we are well known. Sa anong pamaagi? Kaya nang baldaan ng writers ang Hebrews, kami arak kita sa mga clouds of witnesses. Hebrews chapter 12 verse 1. Kaya nagtuuntaan ko sa pulong sang Ginoo, kung diin man kita i-dispatch sang Ginoo, every time we execute the character of God. Ipakita din sa Ginoo sa ila kung mga nag-rebel. Pakita sa ila. Because sa spiritual paradigm, may ara sang Supreme Court in the heavenly justice. Nga mo na yung ipakita kay John sa Revelation chapter 12, verse 10. Itagbong si Satan halin sa mga langit. And during the time, future, makita siya sa mga hari na nabilindri sa duta. So in short, sa pagpatindog sining building, nagkinahanglan niya siya sa wisdom at understanding. Sa spiritual undertakings, may kinahanglan niya kung saan edipisyo ang makaglorify sa Ginoo. Now, get this principle. God is impressed with God. Di ba ito? God is impressed with God. Hindi siya na-impress sa akin. Na-impress siya sa pulong na nagsalok sa akin una-una because in the first place, in John chapter 1 verse 1, Jesus Christ is the Word. Kag hindi gusto si Satan na ma-impress ang Ginoo sa aton nakabuhi, muna nga gina-introduce siya sa aton ang program, entertainment, pious observance of worship. Kung mayroon ka mo sa nakita ang kanila to para pangtabog sa langaw. Wala kita di silang sinihambal nga ito, hindi kita kabila kung anong himuon natin. No. Ang atong din nga pinaka-yano dinahimo, ang pagpungko, pagtuon sa pulong sang Ginoo, agud to nga mahimo nga realistic kung ginambal natin kay ila. Ang spiritual kind of life is practical application of the Word. The Word of God, it's alive, it's powerful. That's why we need to memorize. Magputol ka, ano ka verse, ha? Sige na, ano yung mga memory verse? Yung John 3:16. Sunod, ano pa? Wala na. Kingaman, we did not take time to invest our time to study the Word. That's the reality. Damo kayo sa mga ninja moves na gina-offer si Satan para lang malimtan ang Ginoo. But the thing is, ang butang na naghahatag sa atin sa ginawa, example. Inhale. Exhale. That's Jesus Christ in the Hebrew. Yahweh. Pero mo pa ang butang ginalimtan sa mga Kristohanon subong. Mas pangitawan ka ba no kamo reality subong? Mas pangitawan pa sang Christian kung hindi siya na-entertain. Hindi siya gusto magpungko kag magtuon sa pulong sang Ginoo. Ngamutan nito ang nayara sang value. Kung pagkatumbang natin kay Jesus Christ, hindi man natin ipahambog na ako nagtudlo ko no. Ang butang ng gid na equivalence ng reward are the things that we get from the Word of God. Na butang sa atong memorya. Okay? So that's the issue sa Proverbs chapter 24 verse 3. You go to Proverbs chapter 24 verse 4. By knowledge, the rooms are filled with all precious and truly pleasant riches. So sa aton pa,
Kung umuni ang gipanag-iya sang Kristohanon, nga anak sang Kristohanon, tapos anak pa sang Ginoo. Ang ginaistoryahan is ano man ang mag-inform istoryahanay ka mo sa medicine, istoryahanay ka mo sa kung ano nga topic nga pwede kwaon sa inyong daily activities, pero sa labaw sa tanang kabay pa, ang istoryahan na kung dito man ka mo magkanto, pulong sa Ginoo. Kato ka dito, pulong sa Ginoo. Kato ka sa babaw, pulong sa Ginoo. May mga doktrina na kinahanglan, intindihin nga naghahatag sa aton sa gatong. So pag siling diri nga knowledge, naghambal siya sa in the Hebrew context, kag information. So kung may ara sa na-encounter si Auntie Esther, sa iya na devotion, istoryahan nila ni Uncle, sure. Si Uncle, kung may ara sa naiintindihan, halin sa pulong sa Ginoo, sure. Kung si Jojo, halin sa inyo pag-abot, kung ano yung naiintindihan, anong kadagaya sa mga information niya nakuha, sure. Tingaman, balik. Knowledge, the rooms are filled with all precious and pleasant riches. You have to realize and understand na ginhambalan niya siya encourage ni Pablo ang mga believers sa Corinth. You go to 2 Corinthians chapter 4 verse 7. Because I have this treasure. 2 Corinthians chapter 4 verse 7. We have this treasure in jars of clay. Ano tong treasure? Pulong sang Ginoo. In the jars of clay, in our body. So makontain yung pulong sang Ginoo sa atong galawas. Pero yung una-unahon din natin, yung ginapatindog natin ang edipisyo sa ating nakalan. Kaya kung malambutan na natin itong ika-7th floor, when we become spiritual heroes, amo nang ginahambal na ang treasure that's tantamount or equivalent to wisdom. Kaya mahimo lamang na siya ang Esther nga matalong kung ginaistoryahan ang mga pagtulunan. May ara sa mga tayo na nag-istoryahan ay kami ni Papa, nag-ataglawan ay kami. Tungod kay, may ara sa mga doktrina, unod ang among ginaistoryahan. 1 hour nga biyahe, ginaistoryahan doktrina. Tungod kay, ang ginaistoryahan na naman, ang may butang, may ara sa eternal value. Na, wala ko gambal, hindi na kita mag-istorya sa negosyo. Ang malang namin, ipamatian man. May opportunity na siya na ma-alleviate nato ng ating napabilib. Kasi Pablo ganit, nag-negosyo man ko ganit. Kaya iya ginhimo sa iya nga part sa iya nga income, ano iya gin-propel sa iya nga missionary journey. Sa iya mga missionary journey, kung mayroon sa mga nagbulig sa iya, wala sa ibang kundi itong mga believers sa Macedonia. Sa Philippi, sa Thessalonica, kasi partner sa Macedonia. So in short, kung negosyo, hindi hapon, pero nabaw sa kanal, kasi niya dali, ang place, kung di nag-istoryahan na isang information is treasure. And we have this treasure in the jars of clay, so that, ang silingin lang ni Pablo sa, balik sa 2 Corinthians chapter 4 verse 7, ano hamba niya? So that the surpassing power belongs to God and not to man. That's why, kung mabalik ka mo sa Psalms chapter 119 verse 72, ang silingin nga ang pulong sa Ginoo is for me more than the treasure of gold and pieces of silver. Ang Esther, dinalaw ni sa Ginoo. 119 verse. 72. Okay. Ang Esther, dinalaw ni sa Ginoo. Yung pinakita niya, yung inuman na heart. Pagano ko, grabe nga deliberation ang ginagyan mo. Pero kay numbers game man, na pero sa mga ginalaw sa Ginoo nga matindog may kagabay pa, ato di ulis din mo. Hindi dapat di magkuha sa mag-capture sa ating thoughts. Ginalaw ni sang Ginoo nga matindog tungod kay ang gusto niya na sa panahon nga ara ka mo galibo, istoryahan din ang tulong sa mga. Kaya mo gin actually ang buhi ng halag. Tumot ng halag sa iyang atubangan. Ano? The hiding place. The hiding place. And that's actually the sweetest and intimate fellowship with God. Tungkol pala ka mga after na nag-serve si Jesus Christ sa 5,000 katao, nagkatuloy siya sa solitary confinement in His hiding place. Storya siya sa Ginoo. Sa amay, kag sa balaan ni Jesus, storyahan na sila. So this will be now your hiding place. The place of your intimate fellowship with God. Kung ka man dito, kung nag-garden ka, storyahan Ginoo. Hindi kinahanglan nga hindi kinahanglan nga Abraham ang baba. Sa panahon lang na ginaisip natin siya, we are serving a God who is omniscient.
Sa lipot lang yung ginahuna-huna siya, He is glorified. Butang na wala na himo isigan. Kung ako nag-himo ni Satan, nag-iisip din siya kung paano siya mag-rebel. Himo ko siya naman. For the longest time, naarap pa siya dito before the fall. So, 4 kabutang, ibigin ko sa inyo. Number 1. Para nga ato ni siya ng mga observe. Number 1, pangitaang pastor-teacher. Find that pastor-teacher kasi ang objective is for us to grow. Ephesians chapter 4, verse 11 to 12. To 13. Include na ang verse 13. Number 2. So that's F. And then DCB. Be there is actually you discipline. Discipline yourself. I discipline myself. And discipline hambal ni Pablo. Para hindi ko nga ma-exapuera, ma-disqualify sa promise ng Ginoo sa akin, I have to discipline myself. 1 Corinthians chapter 9 verse 27. Nakatag ko na lang sa inyo ng assignment. So, ang hambal ni Pablo, I discipline my body so that I won't be disqualified of this race. Disqualify sa ano pa maagi? Kasi when we face the Lord Jesus Christ as members of Christianity, maabot kami sa panahon nga kung wao na kita sa pagtunog sa trumpeta, kita na lang mag-atubang, one by one mag-atubang kay Jesus Christ. Kung wala kita sang kahibalo sa pulong sang Ginoo, yes, we will be there. Kaya nagpati kita sa ginhimo ni Jesus Christ sa cross. Siya napatay, bayad sa kanyang mga sala, siya ginubong, nabanhaw, nagkayap sa mga langit, kagsubong, arat siya sa authority. Kaya pipila kaadlaw, magabalik. Kaya sa panahon nga magabalik siya, pauna kita, tagbuan niya ta sa mga panganod, panahon nga arat dito, kung didisiplina natin ang atong kaugalingon sa pagtuon sa pulong sang Ginoo, we will be rewarded with gold, crown of glory, crown of life, incorruptible crown, crown of joy, crown of righteousness. We will be rewarded with silver, kung pila kabilog ang atong kalag na gindala sa tiilang sa atong Ginoo. We will be rewarded with precious stones, kung execute natin ang fruit of God, the Holy Spirit. That's always equivalent to precious stones. That's why may arang isang reason na ginambal ni Pablo, yung discipline. So, F, that's find a pastor teacher. Sunod, you discipline. Letter B, be patient and persevere. Hindi itong Matthew chapter 24 verse 13 ha, kaya sinabi dito ni Jesus Christ, ang magpabilin hangtod sa walay katugtuban, amo ang maluwas. Ang context sila, hindi na para sa atin as Christians. Damo sa mga pastor panghadlok sila ang mga bersikulo, kung hindi kita magtuon, regarding sa issue sa kapaiguan, okay, sa bata na hindi, kaya importante niya siya, makuha mo. Sige. Wala itong taka. Malahin lang ko. Sige, i-reiterate lang kaya kay Esther later. Sige, you go to James, chapter 1. Be patient and persevere. Ang siling natin kayo na, ang Matthew chapter 24 verse 13, ang siling ni Jesus Christ, He who endures till the end. Ang ginaistoryahan na sila, ang mga Hudyo. Kasi ang mga Hudyo, mahimo sila na subject sa wrath to come. Nakita niyo ang senaryo sa buhay. Ginahipos lang isa sa mga mainstream media. Bago lang ito, itang ihaw ang mga Druze. Mga Druze. Christian Druze. D-R-U-Z-E. Abo ni sila ang tribe, mga minority, sa southern parts ng Syria, northern parts ng Israel. Naging protection ng Israel today. Ginihaw sila. As in, cleansing din sila sa buong. May lang kay arang Israel na nagpatunga. Atong mga forces sang ilang leaders na supposedly amo ang mag-slaughter sa tiling mga Christian Jews ibulikan sa Israel. Now, this is actually a preliminary matabo sa ila sa 7 years tribulation. That's why, baro natin, ang Matthew chapter 24 verse 13, kung sino kung magpabilin hangtod sa walay katungtuban, laigay ito ni Ginoong Jesus sa mga Hudyo na mabilin dito sa kalibutan. Hindi ito para sa atin. Alright?
So pag siling be patient and persevere, ang muli siyang idea. You go to James chapter 1, verse 4, 5, and then mag-jump mo sa verse 25. And let steadfastness have its full effect that you may be perfect and complete, lacking in nothing. And then hambal niya sa verse 5. If any of you lacks wisdom, balik sa verse 4, ang principle, steadfastness. Persevere. Kung wala mo nakuha sa buong ang topic, hindi, ayaw, muntat. Si Manny Pacquiao po, pag Pacquiao po nga sa ito, nagsilila siya, ako, limit ako. Wala siya. That's actually a noble attitude of an athlete. Pag siling niya, if any one of you lacks wisdom, apply verse 4. Let him ask of God, who gives generously to all without reproach, and it will be given to you. And then you jump to verse 25, kaya ko ang principle. Verse 25. But the one who looks into the perfect law, this is Jesus Christ. The perfect law is Jesus Christ. The law of liberty. Again, this is Jesus Christ. Galatians chapter 5, verse 1. Perfect law, it's Romans chapter 10, verse 4. He is the end of the law. That's Jesus Christ. And then you get that attitude. Yun yan, perseveres. Ayaw undang. Pag marathon runner ka, bahala kung sa ka difficult ang trail, kaya tungod nag-iisip ka na may isang finish lang. You always finish the race. So ang attitude and perseveres. Being no hearer who forgets. Meaning, di pamatian mo tapos after a while nalimutan. But you have to understand na pag siling niya nga a doer, this is actually interesting word. Pag inuhamban niya nga doer, this is actually from the Greek word poets. When you say poets, daw si Makakata, daw si Francisco Balagtas. Master ka sa pulong sang Ginoo. You get the idea of this in connection sa among nga idea. Because Isaiah had said, the word of God comes from principles after principles after principles. Line after line after line. A little here, a little there. And that speaks about master. So that's letter B, be patient and persevere. And then next na letter C, that's the last letter. Constant practice. You go to Hebrews. And that's so that you become perfect. Ang kung kabalo ko sa story ni Kobe Bryant, namin kayo ang story ni Kobe Bryant. Kaya kami ni Papa, aficionado kami sa basketball, sa yung sports na samahan. Pagka may araw na ganyan sa aming mga favorite team, so naging follow ko si Kobe Bryant. Ang iya galing na batasan sa Toronto. Every time na wake up siya sa morning, ang iya nga routine, mga pilang siya, tapos kato na tayo sa support. Practice na dahil sa shooting. Ilang kahaboy, halimbawa, 500 kahaboy sa right, 500 kahaboy sa left, dribble sa left, dribble sa right. Grabe iya practice. You go to Hebrews, i-apply natin na siya sa ating na life today. For you to be master and have that wisdom, ang siling sang writer sa Hebrews chapter 5 verse 14. And I love this rendition that I have, ESV. Siling niya, but solid food is for the mature. Hindi lugaw ha? Sino ba kaon ni lugaw? Ato niya ginakaon, tungod kay mature na kita, binukog ato na kaunon. Solid food is for the mature, for those who have their powers of discernment. Trained by constant, that's the keyword, constant practice to distinguish good, that's human good, because human good is actually filthy rags sa tubangan sa Ginoo. And evil there is actually speaks about stealing the Satan. Himuon nyo ang kanan ng butang, linting nyo lang ang Ginoo, mamalakpakin ang kaaway. Pag condition natin ng mind always sa work, kung ano ang atong organization, kung ano atong religious affiliation, we don't do that. Kung ano ang music na nag-entertain sa aton, subong, ano kaya ito sino to kayo? Yes. Tigil siya. So, and music is not about academia, it's not about business or commerce, it's not about our education, it's not about sports, but it is always about the Lord. So, ang Esther, kung paano natin yung pamilyo, ang building,
Kabay pa nga atong apat ka points. F, B, B, C. F, finally pastor teacher. B is be patient and persevere. Ano, B, discipline. B is be patient and persevere. And then C, constant practice. Aray na. So that when we will be there, sa panahon nga i-present kita sa Ginoo, tungod kay si Pablo naghahambal lagi siya, final thoughts. Naghahambal din si Pablo. Sulat niya ini siya sa Ephesians, sulat niya man sa Galatians, na may aras sa ginatawag na huwi official ceremony. Nagkanta ko may example. Waters, ang tawag ni Paul when he said, we have the adoption as sons. We official ceremony is when we are in the presence of Jesus Christ. Kung ako si Jesus Christ, kung amunin ako yung bata while on earth, kaya din-apply niya ang FBBC. Jesus Christ in the we official ceremony will present. Silingin niya, this is my child in whom I am well pleased. Amongst the thousands and 10,000s of angels. You see? And that's actually the idea. So kabay pa, padayon kita, kung ano man ang, salamat Jesus, thank you Waters, kung ano man ang pagpakamaayo, hatag sa kinaangkol Eli, kay Auntie Esther to give this ID praise. Okay? Kabay pa nga, itong mga pagtulungan subong, baluno naton, kay amo ini siya ang hatag liwat gatong sa aton nga pagpadayon sa espirituhanon na dasdas. Salamat din sa Ginoo, ini tanan para sa iya tungod kay labaw sa tanan iya gid pinabantala iya pangalan kag iya nga pulong. Psalms 38 verse 2 mga kita sa pagpatop sa aton nga pagpatop. Salamat din amay sa tahong sa inyong mga pulong. Kung isang Diyos na nag-encourage sa kada isa sa isip at pulong. Kabay pa na pagkutan kami sa proper perspective sa aming mga in our conscious awareness to be the light and mahimog Ginoo nga passionate sa pagpadayon ng pangita sa pulong sa Ginoo. Kung si Jeremiah papaistorya ko, or your words have been found. And kung nakita siya, I ate it. And your words is actually the joy and delight of my heart because I am called by your name, O Lord God of hosts. So, kabay pa hindi kami mag-follow, hindi padayon lang. Hindi kayo isidihan namin at the end of this race. The moment we are taken out from this physical dinosphere and when we face the Lord Jesus Christ, okay, yung hambal ni Pablo, mano-mano we are going to face the righteous judge who will give us that reward or those rewards. Sa panahon amon din kamuhi, ang spirituhanon nga pagkinabuhi diri sa ibabaw sa mga duta na may arag Ginoo sa respect, na may arag Ginoo sa pagkilala sa inyong mga pulo, reminded of what John has said, I have not departed from the commandments and thy lips. And in my heart, I treasure your words more than my daily portion of food. Salamat din liwat Ginoo sa among nakuha ng mga pagtulungan sa tulong sa Diyos sa inyong lumog kagimaya sa matang sa pangalan ng Ginoong Jesus. Amen. Salamat din. Sa ato na program, natagod na sa kayo mga